Amber POV. Here, you can change with this. Ani Sebastian kay Amber habang inaabot sa kanyang isang pares ng t-shirt at shirt. She dreadfully looked at the clothes before lifting her eyes to him. Huwag kang mag-alala, mabango yan. Ako ang naglaba. Ani to bago ngumisi. She rolled her eyes at sinumpa ang kanyang sarili. Ang ulan at halos lahat ng bagay sa kanyang sitwasyon. Pasado 8:00 na ng gabi at hindi pa rin tumitigil ang malakas na ulan. Reminding her again and she really was, yet again, stuck there with Sebastian. Kanina matapos niya maubos ang kape na isinilbi nito sa kanya, nagpatulong na siya rito para makontak niya ang resort. It seemed the rain was jamming with her mobile phones, kaya hindi natuloy ang kanyang mga tawag. At alam niyang kailangan niyang ipaalam kahit kanino sa mga kasama niya na ayos lang siya at kasama niya si Sebastian. Thankfully, mayroong satellite phone si Sebastian. Aniya. Pagmamay-ari din ng manager ng resort ang isa sa kanilang backup na linya ng komunikasyon. And finally, after hours of trying using her phone, sa wakas nakausap niya si Marco. Noong unay naguguluhan si Marco kung bakit kasama niya si Sebastian. Pero mabilis lang niyang ibinasura ang mga tanong ng tapat niyang bodyguard. Nakausap din niya si Lily na panay ang iyak at hinahanap na siya. Saka lamang tutumahan na kausapin ni Sebastian. Ipinangako ni Sebastian sa anak niya na ito ang maghahatid sa kanyang bukas sa resort. Nangako pa to ng surprise treat lalo na para kay Lily. Kung ano yon, hindi niya alam. Ngunit kahit papaano, pumayag ang kanyang anak at tumigil sa pag-iyak. At yun ang mahalaga para sa kanya. Alanganin niyang tinanggap ang mga damit at tumiretso sa banyo upang mag-shower. Naikwento na ni Sebastian kanina na pinagawa nito ang banyo noong tumira roon kasama si Lila Mati. Para daw hindi nabubuhatin pa ng mga anak nito ang matanda patungo sa banyo sa labas ng bahay. Once inside, mabilis niyang tinanggal ang kanyang damit at nagsimulang maligo. Once finished, nagpalit na siya ng damit. She didn't use the shorts dahil masyado yung malaki. Inayos niya lang ang t-shirt. Total naman, abot sa kalahati ng hita niyang laylayan nito. Naisip niya na ito ay sapat na. The clothes smell of Sebastian at hindi napigilang mapangiti ni Amber sa isiping. Para na rin siyang niyayakap nito. Mabilis niyang ipinilig ang muka at pinagalitan ng sarili. Hindi siya dapat nag-iisip ng mga ganong bagay. Hindi, kapag may bago sa labas and she's stuck there with him. She took a sharp breath and quickly composed herself. Nang sa tingin niya maayos na siya, lumabas na siya ng banyo. Nadatnan niya si Sebastian na naghahayin ng pagkain sa mesa. Huminto at sinulyapan siya. Hindi nakagtas sa kanya ang mabilis sa pasada ng mata nito sa kabuuan niya. At nararamdaman niyang uminit ang pisngi niya sa isang iglap. Malaki yung shorts. At kahit anong gawin kong tali string, nalalaglag pa rin. Alanganin niyang paliwanag at naglakad palapit sa mesa bago inabot dito ang shorts nito. Kinuha nito ang shorts sa kamay niya at mabilis na tumango. Dinner is served. Anito maya-maya. Bumaling siya sa mesa. Nakahanda na roon yung pagkain. May kanin, sunny side up, piniritong galunggong at tinola. All in small portions. Ikaw ba nagluto? Ngumisi lang ito. Just the rice and eggs. Bigay ni na Kasing at Linda yung galunggong at tinola kaninang tanghali. Anito, tumalikod at kumuha ng 2 plato at 2 pares ng kubyertos mula sa rack. Si Linda ang panganay na anak ni Lila Mati. Nakatira din to at ang pamilya nito sa isa sa mga bahay roon. Ilang sandali pa, tahimik silang kumain ng hapunan. Fish. Alok nito sa kanya. She just took the eggs on her plate. Nagugutom siya. Pero parang hindi siya makakain ng maayos. Hindi kapag si Sebastian ay ilang pulga na lang ang layo sa kanya at kumakain kasama niya sa maliit na mesa na iyon. Gusto niyang tumanggi, subalit mabilis tong kumuha ng isang pirasong isda at nagsimulang maghimay. Pinanood niya ang paghihimay nito hanggang sa ilagay nito ang ilang piraso ng isda sa mismong plato niya. Don't worry, naghuhugas ako ng kamay. Ani ito, bago itinabi ang kutsara at tinidor at mulong kumain gamit ang kamay nito. She suppressed a smile nang bumangon ang pamayor na init mula sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita
na natutong kumain si Sebastian gamit ang mga kamay nito. 3 taon na ang nakalipas, ang eksenang yon ang nasaksihan niya ay halos imposible. But there she is. He adapted perfectly with a simple living. Amber, pwede mo akong tanungin mamaya. Hindi ka naman offended sa paraan ng pagkain ko ngayon, di ba? Kumurap siya at mabilis na umiling bago muling ipinagpatuloy ang pagkain. It seems like you're having the best time for your life here. Komento niya maya-maya. This place is great, Amber. It's peaceful. Madalas mo ba itong ginagawa? Ang pagbisita dito? Umiling ito at pilit ng ngumiti. Hindi ako bumibisita, Amber. Bala ko manatili dito for good. Pero paano Gold Hotel kung nandito ka? I resigned. What? Bulalas ni Amber at nabitawan pa niya ang kutsara. Ano kayang posibleng nangyari kung bakit nagbitaw si Sebastian sa Gold Hotel? Nakita niya kung gaano nito pinapahalagahan at kamahal ang hotel na yon. Legacy ito ng pamilya nito, ng lolo nito to be exact. At alam niyang hindi nito iiwan ng Gold Hotel ng ganun-ganun lang. Nag-away ba kayo ulit ng daddy mo? Hindi ito sumagot at itinuloy lang ang pagkain na tila wala tong narinig. She took that as signals na ayaw nitong pag-usapan, kaya't iginalang niyang katahimikan ni Sebastian. Nang matapos sila maghapunan, siya na ang nagpresentang maghugas ng pinagkainan nila. Bukod kasi sa ayaw naman niya taga magpabisita, matagal na niyang hindi nagagawa yon. May mga gumagawa na kasi niyon at ng iba pang gawaing bahay para sa kanya. Once done with the dishes, naglakad siya papunta sa dingding kung saan nakadisplay ang mga larawan ni Lila Mati at ng asawa nitong si Leonardo. Sa ilalim nito ay isang candid picture na matandang mag-asawa na nagtatawanan at magkahawak kamay. Subalit wala akong pinagsisisihan sa naging buhay ko sa kanya. Dahil kay Nardo, naging masaya ako. Naalala niya ang kwento ni Lila Mati sa kanya noon. The old couple were just arranged to be married and yet, they got their happy ever after. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiti. Why do things have to be different with her and Sebastian? Why do they have to walk on that road of hurt and pain? She was looking for you. Pukaw ni Sebastian sa kanya. Lumingon siya at nakita niya tong nakatayo ilang hakbang lang sa likuran niya. Sinabi niya sa akin na, whatever it was, I should not let it get between us. Mas may tiwala si Lila Mati sa pagmamahal natin kaysa sa ating dalawa, Amber. Pilit nung ngumiti. Hindi ko masabi rito na akong sumira sa relasyon natin. Alam ni Amber na totoong sinabi ni Sebastian na kasalanan nito ang nangyari sa kanila. Subalit bakit ganun? Hindi niya mapigilan na masaktan para dito. That given a chance, she wanted to comfort him and tell him that it's okay now. Natuto siyang patawarin to. Ngunit bago pa man niya makapagsalita, nagsalita na si Sebastian. We better sleep. Hinanda ko na yung isang kwarto para sa'yo. Good night, Amber. Formal na sabi ni Sebastian bago tumalikod at naglakad papasok sa kwarto nito at tila nagmamadali. Saglit niyang tinitigan ang nakasarang pinto. Nagpa siya kung ano ang gagawin. Pero sa huli, nagpa siya na lang siyang hayaan to. Baka yun ang paraan nito para makayanan ng mga bagay na bumabagabag rito. At siya'y umaasa na sa kanyang pagtulog, makakahanap siya ng ginhawa sa kanyang mga problema. Nang mahiga siya sa sarili niyang kama, lalong lumakas ang ulan at tuloy nang nawalan ng ilaw ang bahay. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nasa salas na si Sebastian at nagsisindi ng emergency light. Nang lapitan niya to, ulang imik nitong inabot sa kanyang emergency light. Paano ka? Anya rito. Hindi ito umiimik at tumayo lang mula sa bamboo sofa at muling dumiretso sa loob ng kwarto nito. Napabuntong hininga siya. Masyado bang nakakabahalang presensya niya kay Sebastian ngayon? Hindi na siya nakatiis. Kinatok na niya ang pinto nito. Sebastian, pwede bang buksan mo ang pinto? Hindi agad do lumabas. Nakatatlong ulit pa siyang katok at tawag bago nito marahas na binuksan na pinto. Ayos ka lang ba? What do you want, Amber? Wow, that angry ha? Ano bang ginawa ko sa'yo? Gigil na tanong niya. Subalit hindi ito sumagot at tumitig lang din sa kanya.
Kaya nakaisip siya ng isang napakalinaw na konklusyon. Ayaw mo ako dito, di ba? Eh di sana sinabi mo na lang. Hindi na niya naituloy pang gusto niyang sabihin na bigla siya nitong hinigpit palapit dito at isinandal siya sa pinto ng kwarto nito. Alanganin niya tong tiningala. He was too close to real, just a breath away. Walang ibang lugar na gugustuhin ko mapunta ka kundi dito kasama ko. Pero hindi ko mapigilan. Sinubukan ko. Every inch of me tired. Pero lahat ng ginagawa mo simula nung pumunta ka dito kaninang hapon makes me want you so much more. And it was struggling to want you like this, while I know that I couldn't have you anymore. Pahayag ni Sebastian sa pagitan ng hirap na paghinga. Namilog ang kanyang mga mata na biglang dumaloy ang init sa kanyang katawan. Tumakbo ka na, Amber, bago ko mawala sa sarili ko. Bulong nito. Nakita niya ang mga mata nito na naging darker shade of gray. At bago pa makapagsalita si Sebastian, inabot niya ang mukha nito at bumulong. No, hindi ako aalis. And that's all it took for him para masakop ang labi niya sa isang madiin na halik. Hindi nagtagal, ay sumuko na rin siya kay Sebastian. Inasam-asam niyang halik at haplos nito sa kabila ng lahat ng nangyari sa pagitan nila. At alam niyang kanyang mga paghihirap sa mga nakaraang linggo at buwan, mula nung muli sila magkita, were rooted to the fact that her heart and body wanted every inch of Sebastian. Even though her mind dictates that he already just a small part of his past and is now forbidden. Ngunit ngayong kasama niya si Sebastian sa maliit na bahay na to, habang malakas ang bagyo sa labas, a sense of homecoming has enveloped her. And she promised herself to never hold back, never. Dahil lahat ng dahilan ay mapahamak. Gusto niya to, kahit tawagin siyang mahina at marupok. Ngunit noon pa niya to gusto. Gusto niyang halik nito, ang haplos nito, ang lahat ng bagay na inaalok ni Sebastian ngayong gabi. Pagod na siya sa lahat ng pagpapanggap at kung paano ang bukas, bahala na. Ang importante ngayong gabi, nakapiling niya si Sebastian at walang nakaraan o hinaharap na makakapagpigil sa kanya upang iparamdam dito na ito pa rin. Si Sebastian pa rin talaga ang nag-iisang lalaking minahal niya at wala nang iba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sebastian at kaagad na nitong tinanggal ang damit niya. Hindi na rin siya tumutol at mabilis na nagpasakop rito. Buong magdamag siyang pinaligayan ni Sebastian hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. They stayed like for a while habang pareho silang hinahabol ang hininga. Maya-maya pa nag-angato ng tingin. Isang pamilyar na init ang kumalat sa kanyang katawan. Nang maramdaman niya ng kanilang mga puso, ay iisa pa rin ang tinitibok. Ito yung isang napakagandang pagduklas na kahit na matapos ang lahat ng kanilang napagdaanan, ang kanilang mga puso ay magagawa pa rin ang mga magandang ritmo. Marahan niyang pinasdahan ng kanyang kamay ang buhok nito at bumulong. Hello, stranger. Ngumiti ito at marahang hinalikan ng noo niya. Hi, favorite stranger. He replied, tracing her lips with his thumb. Maya-maya pa, muli siya nitong hinalikan sa labi habang masuyong pinapagala ang kamay nito sa kanyang katawan. Pinaso na naman siya ng pamilyar nitong init at habang ang bagyo sa labas ay umaatake. She surrendered to his fire over and over. Sa kabilang banda, ready? Ani Sebastian sa kanya na makita nitong palabas na siya ng bahay ni Lila Mati. Mataas na ang araw at wala na rin ang ulan. Ito ang perpektong oras para sa kanya na bumalik sa resort. Balik sa realidad na sadyang itinulak niya kagabi. Mabilis na ginagap ni Sebastian ang kamay niya at magkahawa kami silang naglakad patungo sa kotse niya. Nagpresenta tong ipag-drive siya, gaya na rin ang pangako nito kay Lily na ihahatid siya mismo sa resort. And she had no objections with that. Bukod na masakit pa ang katawan niya sa aktibidad nila kagabi, mas kabisado ni Sebastian ng daan pabalik sa syudad. Lalo pa ngayon na marami nagtumbahang mga puno at halaman, gawa na rin ng malakas na ulan at hangin na nagdaan kagabi. Na marating na nila ang sasakyan, ito na ang nagbukas ng pinto ng passenger seat para sa kanya. So after last night, mag-aano-ano na sila ngayon? Magkaibigan? Mag-boyfriend? Or ex with benefits? Nagpipigil siya ng tawa
Kanina na magising siya, wala na si Sebastian sa kama. Paglabas niya ng kwarto, nagtitimpla na to ng kape para sa kanilang dalawa. Tahimik silang nag-uusap habang nagkakape at pagkatapos noon ay sabay silang naligo. Higit pa sa pag-shower ang ginawa nila syempre at wala pa rin siyang pinagsisisihan. Last night, she promised herself that she will not bring the illusions of wanting to have him in her life this morning. Last night was bliss, ngunit hindi itong kanilang katotohanan. May mga bagay at alam at hindi alam sa pagitan nila na kailangan pang ayusin at natatakot siyang pag-usapan lang sila. Itinuro sa kanya ng sakit na magpigil sa bawat kawalan ng katiyakan dahil yun ang tanging paraan upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili na umasa na maybe kung saan man sila naroroon ay may naghihintay na magandang bagay para sa kanilang dalawa. Maya-maya pa lumapit na si Tasing, Linda at iba pang mga taga roon. Matapos siya magpaalam at magbilin si Sebastian sa mga to, umalis na sila. Once on the main road, hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Bala ko manatili sa resort ng ilang araw. Pwede bang doon muna kayo ni Lily? Gusto niyang magsinungaling pero kailangan ko makausap si Lolo Eliseo. Kailangan na namin bumalik na Maynila bukas. Ani Yarito. Her 1-week vacation is up at kailangan niyang sabihin sa kanyang lolo ang tungkol sa kanyang desisyon. Will she stay or will she go? Kung gayon, sasama ako sa'yo. Ani to sa kanya. Bakit? Babalik ka na sa Gold Hotel? No, but ayoko mabuhay muli na malayo sa'yo. Kailangan kita makita, Amber. Gusto ko malapit sa'yo. I lost you once and I refuse to live my life without you again. Isa pa, I've made a promise. Kailangan kong humingi ng sorry sa'yo araw-araw para sa lahat ng mga bagay na nagawa ko, hindi ba? I intend to keep that. Just please stay. Nakagat ni Amber ang pang-ibabang labi. Ayaw niyang araw-araw to mag-sorry sa kanya. Alam na niya ngayon na bagamat nakagawa si Sebastian ng mga maling desisyon sa nakaraan, hindi yun nangangahulugan na hindi nito dinadalang sarili nitong sakit sa nakalipas na 3 taon. Baka yun ang naibigay rito ng pagpapatawad. A better understanding of things beyond her own pain and hurts. She tried to open her mouth to say anything comforting word for him. Subalit tumunog ang kanyang cellphone. Willa? Aniya nang sagutin niya ang tawag. Ma'am, ano po kasi? Saan na po kayo? Ani to sa kanya. Nakikinig siya sa mga sigaw at iyak ni Lily sa kabilang linya. Agad siyang nagpadiretso ng upo. Willa, si Lily ba yun? Ano nangyayari? Imbis na sumagot, pag-iyak ni Willa ang sunod niyang narinig. Sunod niyang narinig ang boses ni Marco. There was an accident. Papunta na kami sa ospital. Kailangan ka namin doon. Ani Marco habang pinutol ang tawag. Kailangan natin pumunta ng ospital. Bilisan mo! Tarantang sabi niya kay Sebastian bago pumikit at nagsimula magdasal. Makalipas ang ilang saglit, ay mabilis silang nakarating ng ospital. Halos takbuhin niya ang patungo sa ER para madaluhan agad ang anak niya. Sebastian was dyan behind her. Once there, nakita niya si Lily na nakahiga sa hospital bed at tila walang malay na may dugo sa damit nito. Humahagulhol agad si Willa na makita siya. Ma'am, sorry po. Hindi ko siya nahabol agad. Tapos marami nagkalat na bubog at kung ano-ano pa. Natumba po si Lily at natusok ng bubog ang hita niya. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak habang minumura ang sarili. Siya dapat na mag-alaga rito. Pero Mimi is here now. Pero please open your eyes. But Lily's eyes remained closed. Taranta siyang bumaling sa doktor na nakatayo sa malapit. Bakit hindi niya idinilat ang kanyang mga mata? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Binigyan ko siya ng sedative para pakalmahin ng bata. Ang kanyang pagpanik ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Malalim ang sugat sa hita ng anak niyo, Mrs. It hit a major artery hence sa blood loss. Kailangan po natin siya salinan ng dugo. Paliwanag ng doktor. Take me blood. Mabilis nang sabi. Your child has a rare blood type. Are you AB positive, ma'am? Umiling siya. What about the child's father? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kiniyom ang kanyang mga kamao.
Nangibabaw sa kanyang pag-aalala at takot, at bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, hinawakan niya ang kamay ni Sebastian at lumuhod sa harapan nito at maluha-luha niyang sinabi, "Hate me afterwards, but please, ilagtis mong anak natin, Sebastian. Please." Sa kabilang banda, tulala si Amber habang pinagmamasdan si Lily na nakahiga pa rin sa hospital bed. Lily has been transferred to a private room just about an hour ago. Ilang minuto matapos ang pagsasali ng dugo at mula nun, hindi na niya nakita pa si Sebastian. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. She's the least person she would want to see now. Why wouldn't he? Nagsinungaling siya. Maraming beses siyang nagsinungaling rito. Hindi lang sa kanya kundi sa lahat. And the way he looked at her bago siya lumabas ng ER. She just knew how terribly hurt he was by her actions. Pero nauna tong nanakit sa kanya. Nauna tong nang iwan. Masisisiba niyang sarili niya sa paglihiman to? Sabi nila na ang sakit ay nakakabulag at nakakagawa ng maling desisyon. Kabaliwan ba tagang pagsisinungaling niya rito? Hindi ba bahagi lang yun ng kanyang instinct para protektahan ang sarili at si Lily? Maluha-luha siya sa anak na wala pa ring malay. Sinabi ng doktor na magigising ang kanyang anak sa loob ng susunod na 2 oras o hanggang sa mawalang epekto ng sedative. Tiniyak pa ng doktor sa kanya na nasa stable na kondisyon na si Lily. Subalit hindi pa rin mawala ang bigat ng pag-aalala ni Amber. Gusto niya makitang gising ang kanyang anak at doon lang siya makakahinga na maayos. Maya-maya pa umingit pabukas ang pinto at bumungad si Marco. Ni-request ni Sebastian na i-airlift si Charlie sa Manila. Dumating na medical team. Anito, at bago pa man siya makahuma, pumasok ng ilang tauhan ng ospital at nagsimulang ihanda si Lily sa pag-alis. Namumuo pa rin ang pagkalito sa kanyang isipan at hindi mo lang siya makapag-isip ng maayos o makapagprotesta. Kaya hinayaan na lang niya mga ito na gawin ang dapat nilang gawin. Kung si Sebastian ang nag-ayos ng paglilipat, ang kanyang pagprotesta laban dito ay magpapalala lamang sa mga bagay. The least she wanted to do right now is to argue with him. May sinabi sa kanya ang doktor, subalit tila wala siyang naririnig. Wala roon ang isip niya. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Charlie. When they wheeled her daughter outside the room, sumunod siya. They reached the rooftop in no time. Doon niya nakita si Sebastian. Naghihintay ito sa may chopper at walang emosyon na mukha nito. Na magtama ang mga mata nila, ito ang kusang umuiwas ng tingin. Nasaktan siya sa ginawa nito, pero nanatili siyang diretso ang tingin. Mamaya na lang niya haharapin ang kanyang nararamdaman. Sa ngayon, kailangan niya mag-focus kay Lily. Once Lily was settled inside the chopper, sumunod na rin si Amber. Umupo siya sa tabi mismo ng anak niya at muling hinawakan ng kamay nito. Only by then, she could have a little bit of comfort. Sebastian found his place at the bottom of the stretcher. Ilang minuto pa, tuluyan nang umangat ang chopper sa ere at habang hawak niyang kamay ni Lily, wala ring tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Her heart was heavy with guilt at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa aksidente. Alam ni Amber mamaya, paglapag ng chopper ng Angelicum Hospital, muli siyang haharap sa mga tanong. Mga tanong mula sa mga doktor at ilan sa mga taong kilala nila. Narinig niya yung tinawag ni Marco ang kanyang lolo Eliseo bago sila sumakay sa chopper kanina. Alam niyang nasa ospital ang kanyang lolo at sigurado siya, may tatanong to. Paano niya ipapaliwanag na nagpalipas siya ng gabi kasama si Sebastian at iniwan ang kanyang anak sa resort? And then nandyan si Ma'am Divina at Fernan. Hindi niya alam kung ipinaalam na ni Sebastian ang tungkol kay Charlie sa mga magulang nito. But what if he did? Paano niya haharapin yung mga to? Knowing na itinatago niya sa mga nitong kanilang mga apo sa loob ng 3 taon. Kinagat niyang pang ibabang labi para pigilan ang higbi. Pinag-iisipan niya kung paano siya susulong. Ngayon na bunyag na ang lahat ng kanyang sikreto. She felt exposed weak. Hindi niya intensyon na itago ang katotohanan kay Sebastian. Pagkatapos ng kagabi, alam niyang imposibleng tumakas din siya sa presensya nito. At balak niya sabihin nito ang tungkol kay Lily sa tamang panahon. Pero nangyari na sa araw na to at sinira nito ang lahat ng plano niya. Now what? She thought.
Marahan niyang pinisil ang kamay ni Charlie at pinagmasdan to. Nanatili siyang ganun ng ilang sandali. Sinubukang ayusin ang lahat ng iniisip na bumabagabag sa kanya. They reached Angelicum Hospital in no time. Agad silang sinalubong ng mga doktor at iba pang hospital staff. After the endorsement, they'll wait in Charlie sa kwarto ng ospital na inayos si Sebastian para sa kanilang anak. Muli, nagsalita ang bagong doktor at nagbilin. Subalit wala siyang masabi. Pakiramdam niya bigla siyang napipi. Kaya naman si Sebastian nang nakipag-usap. Ilang sandali pa nagpaalam na ang mga doktor at naiwan sila ni Sebastian sa loob ng kwarto. Sebastian was standing by the hospital bed. Malungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa anak nila. Hindi niya mapigilan ang hindi makonsensya. 3 years? 3 damn years. Inaga mo sa akin ang pagkakataong yun na makilala ang anak natin, Amber. Ganyan mo ako kinasusuklaman, ha? Deklara nito. Muling nangilid ang luha ni Amber. Lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na ipinakita ni Sebastian sa kanya kagabi at kaninang umaga, lahat ng yon ay wala na ngayon. Ang natitira na lang ay galit. Galit na nakadirekta sa kanya dahil sa kanyang ginawa. I'm sorry. Aniya, habang patuloy na bumabagsak ang kanyang luha. Kambal. Kambastan ng anak natin. But I lost baby Theodore ng araw na yon. Nasaktan ako. I hate so much ang ginawa mo sa akin. Kaya naman itinago ko si Lily sa'yo. Pag-amin niya sa nanginginig na boses. Natahimik to saglit na para bang tinatanggap lahat ng sinasabi niya. What about John Thompson? Ano ginawa niya sa'yo? Si John Thompson ay parang isang ama sa akin. Tinulungan niya ako sa lahat ng bagay. Ito ang nagdikta sa akin noong walang-wala ako. Tinulungan niya ako makatak sa Lolo Eusebio. Pero wala akong lakas ang loob na iwan to agad dahil malapit na itong pumanaw. Kaya nanatili ako. Nanatili kami ni Lily kay John hanggang sa pumanaw to. Ipinamana nito sa akin at kay Lily ang kumpanya. Sagot niya sa pagitan ng paghikbi. Kailanman ba? Ay hindi kayo magkasama tulad ng sinabi ng ibang tao? Dahan-dahan siyang umiling. Hindi. Mukhang dismayado si Sebastian at labis na nasaktan. And she did that to him. Dapat maging masaya siya dahil nasaktan to. Hindi ba yun ang gusto niya noon? Pero malayo ang saya sa nararamdaman niya ngayon. Nakaramdam siya ng kakayakilabot. Nabasa niya sa isang lugar na ang kasinungalingan ay laso na papas lang sa'yo. At yun mismo ang nararamdaman niya ngayon. Unti-unti siyang pumapanaw sa lahat ng pagkakasala dahil sa mga kasinungalingan niya. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng hospital room. Bumungad roon si Ma'am Divina. May kasama po yung babae na hindi niya kalala. The stranger woman gave her a once-over bago to naglakad, palapit kay Sebastian, kasama ang ginang. At nang marinig niya ang paghikbi ni Ma'am Divina, lumabas na siya ng silid. Tapos na siyang sumagot sa mga tanong. Gusto lang niya magpahinga at umiyak mag-isa. Sobra ng araw na ito. Avery? Anong pamilyar na tinig mula sa di kalayuan. Inangat niya ang kanyang muka at doon inakita niyang kanyang lolo. Naglalakad palapit sa kanya. Sa likod nito ay si Leon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tumayo na siya at patakbong sinalubong ang kanyang lolo. Agad niya itong niyakap at tuluyang humagulhol sa bisig nito. Magiging maayos din ang lahat, apo. Magiging maayos din ang lahat. Anang lolo niya, bago gumanti ng yakap at hinalikan ng kanyang noo.